Katulad ka nung nangyari nitong 2025 budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako, 12 pahina, kinabibilangan ng halos 28 blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na eh. Pero nung nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung BICAM report, by email pa binigay yun. May mga blanco pa. Yun lamang, paano babasahin yung makikita 400 pages? Kadami. Pero doon sa bandang huli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay? Sinong nag-authorize? Yung tungkol sa transparency at accountability, sa habang pinag-uusapan ng 2026 budget, meron pala kayong Senate Concurrent Resolution number 4 na pinagtibay. Ano po ba ito at paano magiging transparent ang pagpapasa ng budget? Ayun nga, gumawa ng Concurrent Resolution number 4 na kung saan ay nilalayon na para sa ganun mapaigting ang transparency at saka accountability. May kinalaman sa paglalatag ng national budget para sa susunod na taon, 2026. Ay inakala ng Senado na sinuportahan ko ito kaya lang siyempre kinakailangang ilatag pa rin yung practical na mga consideration kung paano matutupad yung adhikain na yon. Kasi gusto nilang i-involve yung publiko sa pag-access ng impormasyon, lalo na yung participation sa budget process. So sa akin lang, from practical standpoint, sabi ko, okay ako dyan. Kaya lang, baka ako sabihin ng tao, kayo naman kaya nga namin kayo binoto ko, yung representatives namin Sa dami ng problema namin araw-araw, sa pagbabalikat ng ating mga pamilya, bawat isa sa atin ay pamilyang binabalikat, pinoproteksyonan, sinisinop. Pati ba na yung paglalatag ng budget, kaya kami nag-elect, naghirang kami mula sa mababang kapulungan hanggang sa mataas na kapulungan. Kayo po ang nandyan, inaasahan namin na magtatanggol po sa kapakanan namin, lalong-lalo na po yung pag-uusap tungkol sa paggamit ng ating pondo. Okay ba, mamaya? Ganun ang sabihin nila sa atin. Ano po ba yung magagawa namin na hindi nyo kayang gawin? Public access di ba? Ibig ba sabihin ka ako, pag humingi tayo ng impormasyon, hindi na tayo bibigyan. Pero yung taong bayan, pag silang humingi, bibigyan. Participation, halimbawa, nandun na ako. Siguro, hindi yung general public. Siguro yung may mga kakayanan na makialam na nanggaling sa public at large. Halimbawa, yung akademya, yung mga may kinalaman sa mga financial reports, yung ganyan, yung mga CPA, di ba? O yung mga grupo na talagang nagbabantay sa kapakanan ng transparency. Siguro yun lang. Pero yung public at large, gaano kasi naglagay ng parang may website, kailangan daw doon mayroong platform na kung saan papasok lahat ng mungkahi, lahat ng suwestyon, lahat ng komento. Palagi mo na lang na 100 million na papasok dyan. Paano natin ibebet? Sabog. At paano makakaasa na ilan ba talaga ang tatanggapin? Gaano karami? So, yun lamang pag-screen, yun lamang pagsusuri ng halos 10 milyon, halimbawa, 10 milyon na lang, na feedback na ibinigay sa atin. Baka mamaya, di natin nabigyan ng pansin, magagalit. Kayo naman, nag-open kayo kunwari ng isang bintana para sa amin na kung saan kami pwedeng direktang magsusog, kami pwedeng magmungkahi sa inyo. Wala naman Consuelo di Bobo lang pala di ba? Katulad ka nung nangyari nitong 2025 budget. This is the most anomalous and scandalous budget ever concocted by the Philippine legislature in modern history. Isip-isipin mo ako, 12 pahina, kinabibilangan ng halos 28 blanco. Hanggang ngayon, kaya nga tayo napunta sa Korte Suprema, kinu-question yung validity ng 2025 budget. Kasi nung ibigay na sa Pangulo, enrolled budget na, nandun na Pero nung nandun sa amin, nung ibigay ka ako, yung BICAM report, by email pa binigay yun. May mga blanco pa.
Yun lamang, paano babasahin yung may kita 400 pages? Kadami. Pero doon sa bandang huli, nakita ko yung mga blanco. Pero ang tanong hanggang ngayon, sino ang nag-fill up ng blanco at anong figura ang inilagay? Ayun. Sinong nag-authorize? Sana man lang ako kung merong isang pahina doon, lahat po nang nakita yung blanks. Ito po yung mga katapat na ilalagay. O, halimbawa, from page X, ito po ang ilalagay. Page ganito. Ibig sabihin, ay talagang inorderan yung at talagang nagkaisa na ito ang ilalagay sa mga blanco lang kaya nagmamadali tayo, pero ito po ang ilalagay ng mga material particulars. Wala po yun eh. Ngayon, ang tanong, sino po ang nag-authorize na maglagay na sino? Paano niya saan nakuha yung ilalagay? O yun po, paano? Naintindihan ko ako yung kawastuhan ng inyong hangarin na maging transparent tayo. Pero bago tayo mapunta ron, tayo mismo ang magbabantay. Tama. Di ba? Oo, Tayo ko na lang sabihin, sa Senado hindi kayo kumibo, nakapirma kayong lahat, hindi kayo kumibo eh. Kasi kung kasama ako doon, teka muna ano ba ito? Bakit may mga ganito? Oo. Yun lang naman ang pinagtalunan. Pero ako, suportado ko yung hangarin. Sapagkat mabuti naman, mapaigting natin ang transparency and accountability dahil pera ng tao yan. Ang isa pa, Sen, na nasubaybayan natin ay yung tungkol sa yung mga batang nakakagawa ng krimen. Kaya lang, ito matagal na usapin na hindi nakukulong kasi nga meron tayong batas na ang mga bata ay hindi ko kasi kabisado kung ilang taon no? Baka binabanggit mo yung privilege speech ni Senador Robin. Totoo yun, tumayo nung kailan ba yun? Miyerkules ba yun? Na kung saan ay inihayag niya yung kanyang mga personal na nakita. Halimbawa kanya nung ako'y dumalaw sa Bicol Region, ay meron pong isang batang babae, 10 taon ang pagkakasabi niya. Ang parang ang sumalbahi sa kanya ay 13 years old, parang may 12, meron 16, meron 15. Halo-halo. Ang ano po nung tatanungin ko po sila, ang masakit po ang loob ko Wala pa akong karapatang magtanong pa. Magtatanong lang ako sa kanila. Senador po ako, hindi ko pala kayang tanungin. Personal ko lamang po namang hangarin. Tatanungin ko, bakit nyo nagawa itong ganito? Hindi pala pwede, sabi niya gano'n. Sabi niya, parang merong batas na nagsasabi na huwag nyo silang huhusgahan, huwag nyo silang lalapitan kasi mga minor de edad dyan. So nabanggit niya tuloy. Abay, hindi po nyo kami pwede, meron silang dala-dala sa bulsa nila na birth certificate na nagsasabi, ako po 15 years old or even below 15 years old. Ready. So nagagamit nila yon at meron yatang nagsabi sa kanila, kaya napapakasangkapan sila sa mga sindikato na sila yung parang kinukuha nila na pangunang gamit para sa ganun ay makagawa ng paglabag sa batas kasi alam ng pulis na hindi mo pwedeng hulihin yun. Ulihin mo siya kung nagagawa nga ng isang heinous crime, ngunit dadalhin mo sa bahay Pag-asa. Ito yung rehabilitative na bahay nila, pero sinabi niya rin na hindi po kanya marireforma yung bata doon Hindi naman po kumpleto yung mga nandun. Wala naman pong ganito, walang ganyan, walang ganyan, walang ganyan. So, pagkatapos niyang magawa yun, ang katapat lang po ba niya kanya 1 taon na pagkakapiit, hindi naman piitan po yun, nakagaya ng mapaparusahan para makilala niya yung kanyang nagawa. Hindi po Parang rehabilitation center. Ako po nagmumungkahi kanya na ibaba po natin sa 10. Sabi niya. 10 years old. Oo, kasi yung nga sinasabi niya, mga 10 ang gumawa at ginawan ng kasalanan. Sa mga heinous crime lang po naman ang sinasabi ko, hindi po hindi po pangkaraniwang mga ano ito Ito po yung mga nakaririmarim, sabi niya, kasuklam-suklam na mga na mga krimen. Marami po kung may sasa-isa-isa nyo. May tumayo rin nag-interpellate sa kanya. Yung tumayo ay si Senador Kiko na siya yung may akda ng batas na kung saan ay ang minimum criminal responsibility ay 15 years old. 15. So sabi naman niya, hindi naman sa walang parusa. Totoo nga niyan, pati magulang, pati ganyan. At yun nga, meron naman silang ilalagay sila sa bahay Pag-Asa, sa Pag-Asa na sila ay mariporma roon, ganito, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, hindi naman po sinasabi na wala silang
ni Katiting na pananagutan, si ganito, ganyan. Kaya lang pinipilit niya na, oo nga po, pero hindi yun ang katapat. Doon sa ginawang krimen. Nagiging ano na sila, na-embolden na sila dahil sa kanilang pagkakaintindi na kapag 15 years old and pababa ka, ay hindi siya uli. Kasi po nung kakausapin ko lang sila, o kay mga pulis lalapitan na, chief, minor de edad ako, kapag ako'y ginalaw nyo, babalikan ko kayo. Ganun pa yung sinabi. Bata po yun, ganun pang magsalita. So, hindi po na-reforma. Yan ang pinipilit niya. So, nung ako na may magkaroon ng pagkakataon, dahil pinayagan niya ako makapagtanong ng konti, may pahayag ko sa kanya, alam mo, Senador, sabi ko, ang modern approach ngayon hindi na ako binibigyan kung anong gulang Kasi kung titingnan mo ako yung naunang batas na sinasabi mo na dapat anmiyandahan natin, nagsimula yan doon sa charter ng United Nations na doon hindi naman sinasabi kung 15, kung 10, kung 8, kung 7, wala sinasabi. Walang age Ang modern approach ngayon, kinakailangan ang maging pamantayan, hindi yung edad. Kung hindi, kailangan malaman ng husgado na yung bata na gumawa nun, anuman ang edad niya, ay meron na siyang discernment. Discernment, ito yung pagkakaunawa niya sa pagitan ng mali at saka yung tama. Hindi na siya inosente. Hindi, alam niya alam na niya. Pag tinanong mo siya, siyempre, i-interviewin mo, bakit mo ginawa ito? Yung pagsagot niya pa lang, makikita mo, spontaneous siya. Meron siyang discernment. Yung pamamaraan na ginamit niya para isakatuparan yung krimen. Naintindihan niya. Alam pa niya Pati consequence sa lipunan, alam niya. Ano sabi ng Korte Suprema doon sa guideline na yun? Meron siyang discernment. Ibig sabihin, kahit 8 ka ako, kahit 7, kung meron siyang discernment, dapat patawan ng pananagutan. Kaukulang pananagutan. Tama naman, Sen, dahil meron nga mga medyo maedad na no? Pero dahil hindi nila alam, ay napapawalang sala. No? Yan ang mga kaganapan, itong mga naunang linggo ng aking... magandang, ang dami pa lang, mabunga yata itong week ninyo. Maraming pwedeng maging resulta ito. Ay, kung talaga naman kasing gaganapin mo yung tungkulin mo na maipakita mo yung iba't ibang mga mensahe na pwede mong ipagkaloob. Yung nalalaman mo sa konting bagay na pag-uusapan, makatutulong sa ikauunawa ng kabuuan Nelson Yun naman ay hindi natin ipagkakait. Basta kailangan tayo at maaari tayo mag-contribute kahit konti lang. Ayan.